Tayo po ay magpapatuloy sa ating series, Book of Galatians, na pinamagatan natin ito pong long journey natin na The Gospel of True Freedom. Babasahin po natin ang ating text ngayon sa Galatians chapter 5, verses 1 to 6. Noong nakaraang Sunday ay ating binigyang pansin yung verse 1. Magko-concentrate naman tayo sa verses 2 to 6. Ngunit basahin na rin natin yung verse 1 ngayon, verses 1 to 6. Para sa kalayaan, ay pinalaya tayo ni Kristo. Kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Makinig kayo. Akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung kayo'y patutuli, si Kristo ay hindi magiging pakinabang sa inyo. At muli kong pinatutuhanan sa bawat taong nagpatuli na siya ay may pananagutang tumupad sa buong kautusan. Kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayo mga nagnanais, ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan, nahulog kayo mula sa biyaya. Sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu, sa pamamagitan ay naghihintay tayo, sa pananampalataya ay naghihintay tayo sa pag-asa ng katuwiran. Verse 6, sapagkat kay Kristo Jesus ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito po ang salita ng Panginoon. Siguro yung mga mas may edad sa akin dito ay natatandaan nyo pa o siguradong alam nyo pa ang isang popular na awit ni Matt Monroe, Born Free. Born free as the wind blows, as free as the grass grows. Born free to follow your heart. Tapos yung huling bahagi nun, di ba sabi, born free, and life is worth living, but only worth living cause you're born free. Alam niyo, una ko narinig yung kanta na yung bata pa ako sa tatay ko, madalas niyang kinakanta yan eh. Tapos, syempre, lumalaki na ako, nagugustuhan ko yung kanta hanggang sinasaulo ko na, kinakanta ko na rin. At, siyempre, maganda rin ang boses ni Matt Monroe, no? Dapat bagyo, ganun din ang boses mo pag kinakanta niya. Pero kung atin pong susuriin ang mensahe ng awit na ito ng careful sa lente ng banal na kasulatan, tatanungin natin yung tanong na ito. Are we really born free? Tayo ba talaga ay ipinanganak na malaya? Sapagkat ang turo ng Biblia, tayo ay ipinanganak kay Adan. At ang kasalanan ni Adan ay kasalanan natin. Ang pagkakasala ni Adan ay ibinilang sa atin. Romans chapter 5, verse 12 to 21. Gayun din, sabi sa 1 Corinthians 15:22 na dahil kay Adan, lahat tayo ay namamatay. So, ganito ang ating kalalagayan. And dead people can do nothing unless God brings them to life. And along with guilt, hindi lang yung katatayuan ni Adan na siya ay may sala o guilty sa harapan ng Diyos, ang siyang meron din sa atin ngayon, kundi maging yung corruption, yung pinsala ng kasalanang yan ay nararamdaman, nararanasan, at naipamumuhay nating lahat. Minana natin yung tinatawag na we inherit the fallen nature of Adam. So, in that sense, brethren, we are not born free. Hindi tayo pinanganak na malaya na magagawa natin kung ano yung dapat nating gawin. Kung ano yung dahilan kung bakit nilikha tayo ng Diyos. Hindi natin nagagawa yung mga bagay that we are meant to do. We are not born free to do them. Hindi natin magagawa ang mga bagay na dapat ginagawa natin bilang mga nilikha ng Diyos ayon sa kaniyang wangis. Kaya nga, sa isang panalangin ni Augustine of Hippo, isang church father, sabi niya, O Lord, grant
what you command, and command what you will. And this is the prayer of someone who understands that we cannot fulfill God's will in our own strength. If we are to obey Him, He must first enable us. Kung susundin natin ang Diyos at ang Kanyang kalooban, dapat ay bibigyan niya tayo ng kakayanan. Ang tawag natin doon ay enabling grace of God. And that enabling grace comes from outside of us. Ito'y galing sa Diyos. No? It comes from God granting us faith and uniting us to Christ. Sapagkat si Kristo lamang ang nakasunod ng sakdal at ganap sa kalooban ng Ama. Siya lamang ang nakasunod ng buo sa batas ng Diyos. Hindi lamang sa letra ng batas, maging sa espiritu ng batas. Sinunod niya ang lahat ng ito. At siya ang naghandog ng kanyang sarili bilang manunubos para sa mga makasalanang tulad natin. Tinanggap ni Jesus sa kanyang katawang walang kasalanan ang buong galit ng Diyos upang bigyan ng kasiyahan ang hinihinging hustisya niya alang-alang sa atin. Kaya nga, noong tayo ay nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo, tayo nagkaroon ng kaisahan kay Kristo, hindi lang binabago nito ang ating katatayuan, kundi maging ang ating pananaw. Nag-transform din yung pananaw natin sa kasalanan, yung pananaw natin sa takbo ng mundo, yung ating mga hangarin at ang ating mga nasain sa buhay. Nagkakaroon tayo ng panibagong longing to please God. Hindi ba yan ang sinabi ni Pablo, sa Galatians chapter 5 verse 1, for freedom, Christ has set us free. Dahil tayo ay pinalaya niya sa mga bagay na yon, ngayon malaya na tayo kay Kristo Jesus. True freedom is not something we are born with in Adam. It is something that we receive in Christ, the second Adam. Kaya, nagkaroon ng malaking pagbabago, mga kapatid. At dito makikita natin yung view natin sa morality. Dito ay nakaugnay ito sa ating hangaring mamuhay ng may kabanalan. At alam nyo, ang pamumuhay ng may kabanalan, hindi lang ito disiplina. Ito ay kalayaan. No? Kasi minsan, ang tingin natin, pag namumuhay ka ng may kabanalan, dinidisiplina mo yung sarili mo. Tama naman yun. Pero nakakalimutan natin, maging yung pamumuhay ng may kabanalan ay isang kalayaan. Tayo'y pinalaya ni Kristo para gawin ang mga bagay na gusto niyang gawin natin. Yung we are meant to be. Kaya, when we speak of holiness, as self-denial, it is true, but we should also speak of holiness as freedom. And that is exactly what it is. Kung tayo ay humaharap sa mga tukso, tutukso kayong manood ng mga malalaswang bagay or pornography, no? Kung kayo ay natutuksong mamuhi sa ibang tao, mainggit, magkaroon ng pag-iimbot, no? Isipin nyo, pinalaya na tayo sa mga bagay na yon. Kaya dapat na nating labanan yon at dapat tayong mabuhay bilang isang malaya. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, mahalin mo ang iyong asawa, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Kapag sinabi ng Panginoong Diyos na mahalin mo ang iyong asawang lalaki, magpasakop ka sa iyong asawang lalaki tulad ng pagpapasakop ng iglesia kay Kristo, nung sinabi ng Panginoong Diyos na refrain from sinning in your anger, give generously so that you may reap generously, we should understand that they are not bondage. They are freedom. Because this is God's purpose for us.
This is God's way of setting us free, little by little, progressively, from self-love, self-centeredness, selfish ambition. Ito ang totoong kalayaan kay Kristo. Ang totoong kalayaan kay Kristo ay kalayaan mula sa tinatawag nating self or tyranny of self. No? Tyranny of self. Kalayaan na gawin yung mga bagay na siyang dahilan kung bakit tayo nilikha. Gawin yung mga bagay na siyang dahilan kung bakit tayo nagtataglay ng imahin ng Diyos. It is freedom to do what we ought to do and what pleases God. And brethren, ang Ebanghelyo lamang ang nagdala ng kalayaan na kailangan nating lahat. Ang Ebanghelyo lang ang nagdala ng kalayaang magbibigay ng pakinabang sa ating mga kaluluwa at magbibigay ng luwalhati sa kaniyang pangalan. Yan ang mensahe na gusto kong bigyan ng diin ngayon pong umaga. Faith alone in Christ is the heart of the gospel and it produces godly character. Let me underscore. Faith alone in Christ is the heart of the gospel and it produces godly character. And therefore, may dalawang response na dapat nating gawin. Una, we have to reject the sham of a Christ plus gospel. That's number one. Secondly, we have to reaffirm the sufficiency of faith alone gospel. Reject the sham of Christ plus gospel, reaffirm the sufficiency of faith alone gospel. So unang-una, dapat daw nating tanggihan ang anumang ebanghelyo na nagdadagdag pa sa ginawa ni Kristo para sa ating kaligtasan. Bakit? Sapagkat, unang-una, law-keeping righteousness diminishes Christ. Law-keeping righteousness diminishes Christ. Verse 2. Look, I, Paul, say to you that if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you. Sino ba yung tumanggap ng mga pagpapala at pakinabang ng ginawa ni Kristo? Yung mga taong nagtiwala lang sa Kanya. Siya lang ang pinanampalatayanan. Siya lang yung object ng kanilang trust. Sila yung makikinabang exclusively nung ginawa ni Kristo doon sa krus para sa mga makasalanan. Kung magbabago yan, kung ibibigay ng isang tao ang kanyang tiwala at kumpiyansa sa iba pa, ito man ay sa pagtutuli na siyang issue sa panahong ito nila Apostol Pablo ng mga Judaizers doon sa Galatian churches, o yung tinatawag na strict adherence to certain church rules and practices. So may mga practices, rules sa loob ng simbahan, at isasama yon sa ginawa ni Kristo para ikaw ay tanggapin ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, then Christ will be of no advantage to you. Will diminish the sufficiency of His sacrifice. And in doing so, we gain nothing from Him. The cross profits only those who rely on Christ alone. Sabi ng isang great Puritan, sinasabi ng iba na, the father of Puritanism, William Perkins, sabi niya, Jesus must be perfect Savior or no Savior at all. Ibig niyang sabihin, He is not a Savior plus others. He is not a Savior with the assistance of others. He is the only Savior and no other. He is the only Savior and no other. That's why you have to reject the Christ plus gospel. Kung ikaw ay tapat sa pagsamba mo tuwing Lord's Day at saan naman, no? Kung ikaw ay nagbibigay ng maluwag sa kalooban mo sa ating mga gawain sa Panginoon, lalo na sa ating paghahandog, kung ikaw ay nagpapasakop sa bautismo,
nagpapartake ng Lord's Supper, aktibong involved sa mga ministeryo ng iglesia tulad ng evangelism, fellowship, teaching, pagtulong sa nangangailangan, pagdalaw sa mga may karamdaman. Lahat ng yan ay maganda, lahat ng yan ay mabuti. Lahat ng yan ay tanda ng isang mapagpasalamating puso na nagkaroon ng pananampalataya. Pero at the moment na gamitin mo ang lahat ng yan bilang batayan ng pagtanggap ng Diyos sa iyo, magkakaroon na tayo ng problema. No? Magkakaroon na ng problema. Pag ginamit mo ang lahat ng yan at sasabihin mo, kaya ako tatanggapin ng Diyos doon sa kanyang kalangitan because I have done all these things, I'm involved in different ministries of the church, we diminish Christ as the sole and sufficient Savior. Pag nangyari yan, ikaw ay nasa daan o direksyong mapanganib. Ikaw ay nasa daan, hindi tungo sa buhay, kundi sa kapahamakan. Sabi nga ng isang mahusay na Bible commentator, sa mga favorite ko mula pa nung araw, si William Hendrickson, sabi niya, a supplemented Christ is a supplanted Christ. A supplemented Christ is a supplanted Christ. The moment we add something to Christ as the basis of our salvation, we have effectively replaced Him. Sapagkat kung tayo ay maliligtas sa ating mga kasalanan, si Kristo lamang ang dapat pundasyon ng kapatawaran at siya lamang ang dapat batayan ng ating pag-asa. Wala nang iba. Law-keeping righteousness diminishes Christ. Secondly, law-keeping righteousness denies grace. Verses 3 to 4, I testify again to every man who accepts circumcision that he is obligated to keep the whole law. You are severed from Christ. You who would be justified by the law, you have fallen away from grace. Now, anong punto ni Pablo rito sa kanyang mga sinabi rito? Kung i-insist daw na dapat tuliin ang isang tao at hindi lang manampalataya kay Kristo dahil yun daw ang inuutos ng batas, ang sabi ni Pablo, dapat sundin na lahat ng batas. Huwag lang yung pagtutuli. Di ba? Sabi niya, marami ang batas ni Moses eh. Halimbawa, Passover, yung Paskwa, o yung paghahandog ng unang ani. Lahat ng unang ani ay para sa Panginoon, hindi yan para sa iyo. No? Ano pa? Yung mga regulasyon patungkol sa mga yung marumi. Halimbawa, hindi pwedeng humawak ng anumang patay na katawan ng tao o hayop. Pagka nakahawak ka, unclean ka na. Yung mga babae, pag may monthly period, hindi pwedeng lumabas ng bahay. At nahawakan mo yung isang babae na may monthly period, hindi mo alam, unclean ka na rin. Unclean ka na rin. Ang punto ron, mga kapatid, kung susundin mo yung isa, susundin mo dapat lahat. Yan ang sinasabi ni Pablo. If one part of the Mosaic law is binding for justification, then all of it must be binding even for Gentile believers. Now, siguro, to illustrate this point, na imagine nyo ang isang motorista na, tawag nito, kahit na red light na, no? Dumiretso pa rin. Maraming ganun ngayon, di ba? No? Diretso pa rin. Siyempre, pinara siya ng pulis. No? Higel, saan lisensya mo? Halimbawa, nagdepensa siya. Alam mo, mamang pulis, totoo, inaamin ko naman na nagbit ako ng red light. Nag-cross ako kahit red light na. Pero gusto kong sabihin sa'yo, hindi pa ako nagnakaw. Hindi pa ako nangalunya. No? Hindi kami nag-aaway ng asawa ko. Kailanman. Ano sasabihin ng pulis? Ano sasabihin ng pulis? Oy, na-touch naman ako sa iyo. Ganun ba? Mangingiti lang siya sapagkat, hindi po pwedeng ang pagsunod mo sa marami ay magka-cancel
ng pagsuway mo sa isa. Tama ba yun? Hindi pwede yun. Sige, sabi ng pulis, good. Sige, ticket pa rin. Alala ko tuloy nangyari sa akin nung si Genesis kasama namin. Ito si Jen. Dinrive ko yung kanyang sasakyan kasi naawa ko antok na siya eh. No, so dinrive ko. Nahuli ako dun sa T-Flex ng overspeeding. Nung pinaran ako, alam mo, natutokso na akong sabihin dun dun sa humuli alam mo ba? For 50. Hindi ko sasabihin ng pastor ako. Sasabihin ko sana alam mo ba, mga 15 taon na akong hindi nahuhuli. Kaya lang, sasabihin lang sigurado nun. Ano ngayon? Diba? Sumuway ka eh. So, ang punto ko mga kapatid, this is precisely why salvation must be by grace alone. Kung bibigyan tayo ng Diyos ng pagpapalang ito, biyaya lang ito. At ito ay hindi dahil tayo karapat-dapat, kundi dahil ang katotohanan, hindi tayo karapat-dapat. At kung ibibigay ng Diyos, kung ano ay nararapat talaga sa atin, ang ibibigay niya ay paghatol at hindi pagpapala. Yung grace ng Panginoon ay pagtanggap ng pabor na hindi natin talaga deserving. And therefore, if someone insists that we must still obey the part of the law in order to add to the righteousness na ipinrovide na ng Panginoon sa Kristo, that person is effectively denying the sufficiency of God's grace. Tapos may binanggit si Pablo rito na medyo, yung sabi niya, falling away from grace. No, na ginagamit ng mga ibang theologian ito na naniniwala sa Arminianism at saka naniniwala na ang kaligtasan ay pwedeng mawala. Pwede ka palang mag-fall away from grace. Ang totoo, hindi ibig sabihin ni Pablo rito ay mawawala ang kaligtasan. Ang ibig niyang sabihin ng sino mang may ganitong paniniwala ay lumalayo sa realm, sa sphere, sa principle ng grace. Nagmo-move away siya mula doon sa pagtitiwala kay Kristo lamang at bumabalik sa doon sa pagtitiwala sa performance niya. Kasi ang biyaya ay hindi gantimpala sa mga taong karapat-dapat. Ang biyaya ay isang pabor na undeserving, freely given. No? Kasi pag sinabi mong, I earn it, hindi na yan biyaya. Di ba? Because you earn it eh. Pero pag ibinigay sa'yo, pero hindi ka karapat, dapat bigyan yan ang biyaya. Ang tinanggap nating kaligtasan ay biyaya lamang. Kaya kung meron pa akong kinakausap dito na wala pa kay Kristo, hindi ka pa nananampalataya, wala nang pag-asa pa eh. Sa sarili mo, wala nang pag-asa pa. Sa magagawa mo, wala nang pag-asa pa sa lahat ng pagsisikap mo, kundi magtiwala ka lang sa ginawa ni Kristo. Yun ang biyaya sa mga makasalanang nagtitiwala sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya para tanggapin mo ang pabor na ito. So yun ang una. Reject the Christ plus gospel. Pangalawa, reaffirm the sufficiency of faith alone gospel. Si Martin Luther ay nagsabi ng ganito, we are justified by faith alone. Yan ang isa sa mga battle cry of the Reformation, di ba? Sola fide. By faith alone. Pero dinagdagan niya ni Martin Luther. Sabi niya, but not by a faith that is alone. Litin ko, we are justified by faith alone, but not by a faith that is alone. Anong ibig niya sabihin? Totoo na ang pananampalataya lamang ang dapat tugon natin sa ginawa ng Panginoon sa Kristo upang tayo madeklarang walang sala. Totoo na ganun lang, pero yung totoong pananampalataya na yon, hindi
siya independiente in a way sapagkat napaiilalim siya sa operation ng banal na espiritu. No? Hindi ito basta lang yung pananampalataya, may nangyayaring pagkilos ng banal na espiritu. And moreover, genuine faith produces fruit. Kasi it is living in active faith. Because it is alive, it works. At dito sa verses 5 to 6, makikita natin ang dalawang bagay. Una, true faith is empowered by the Spirit. Verse 5, for through the Spirit, by faith, we ourselves eagerly wait for the hope of righteousness. Ano sinasabi ni Pablo? Totoo na tayo ang nag-e-exercise ng pananampalataya. Pero yung pananampalataya na yun na ine-exercise natin ay nasa pangangalaga at pagkilos ng makapangyarihang banal na espiritu. That faith itself is exercised through the powerful work of the Spirit. Bakit? Mga kapatid, kaya tayo nakapananampalataya, may ginawa ang banal na espiritu sa puso natin. Binago niya yung puso natin eh. Binago niya yung ating kalooban. Ano pa? Binigyan niya ng liwanag ang ating isip. Binigyan niya tayo ng buhay espiritual. Walang sino mang naging Kristiyano sa sarili niyang lakas. Lahat niyang gawa ng banal na espiritu at lahat yan ay kaloob ng Diyos, maging ang pananampalataya. No one naturally determines to turn away from sin. No one naturally determines to come to Christ. Kasi by nature, masyado tayong bulag para makita natin ang kagandahan ng ginawa ni Kristo. At masyado tayong mahina para lumapit sa Kanya. Parang ganito yan. Sa oras na ito at sa edad kong ito, walang sino man ang pwedeng magkumbinsi sa akin para umakyat ng Mount Everest. Kahit bigyan pa ako ng milyon-milyon. Totoo yan. Bakit? Wala akong interes. Hindi ko nakikita yung value ng pag-akyat doon. And isa pa, wala akong lakas na gawin yun. Wala akong energy. Kaya ko ba yun? Diba yung mga umaakyat doon, taon ang binibilang ng kanilang mga training para umakyat doon. Pagkatapos mamamatay lang sa gitna. Dahil sa tindi ng lamig. Wala akong lakas para ma-accomplish yan. That in far deeper sense, brethren, ganito ang kondisyon ng fallen humanity. By nature, hindi natin nakikita ang kagandahan ni Kristo. Hindi natin nakikita yung urgency na tayo magsisi. Wala tayong nakikitang value sa liwanag ng Diyos. Wala tayong desire at ability na lumapit sa Kanya. Tulad ng wala akong desire at lakas at energy na umakyat doon sa pinakatok-tok ng Mount Everest na yan. No? Kahit bigyan pa ako ng milyon-milyon. Maliban lang na ang Espiritu ng Diyos ay mag-intervene sa ating mga puso, lagi nating pipiliting sundan ang kadiliman at hindi ang liwanag. No? Alam niyo ba, may sinabi pa nga si Pablo na nakakagulat eh. 1 Corinthians 12 verse 3, sabi rito, no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. Yung totoong confession at sabihin mo, si Jesus ang Panginoon. Yung talagang totoo sa puso mo, hindi mo daw kayang gawin yan kung walang pagkilos ang Espiritu Santo. No? So, pwede mo namang sabihin nga, Jesus is Lord. J.I.L. Di ba? Pwede naman eh. Pero yung totoong-totoo dito sa puso mo, hindi mo kayang gawin yan kung wala ang Espiritu Santo. Kaya nga kinakailangan, ma-born again ka. No? Kasi pag na-born again ka, everything changes. Kasi magkakaroon ka ng buhay espiritual, mabubuksan ng iyong mga mata, yung will mo, mai-incline patungo kay Kristo.
Magkakaroon ka ng kakayanang i-exercise yung faith. At yung pananampalataya na yun ay magkakaroon ng kakayanang makakita ng mga hindi nakikita. No? Kasi hindi naman physical eyes yun eh. Kundi yung faith na yung may mata na nakikita yung hindi nakikita. Faith sees the unseen. It lays hold on the promises of God. It looks forward to the glory that is to come. That is faith. That is the blessing of saving faith. Because it operates under the powerful work of the Holy Spirit. That's number one. And last but not the least, true faith expressed in love. True faith is expressed in love. Verse 6, for in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. True faith produces love. True faith works through love. True faith is proven by love. Ayan ang authentic Christianity. Yan ang tunay na Kristyanismo, mga kapatid. No? Now, hindi ko sinasabi na hindi na tayo magkakasala. Hindi ko rin sinasabi na hindi na tayo mag-iisip ng kasalanan. O hindi na tayo mag-struggle. Of course, mag-struggle tayo. We still fall. Pero kung totoong may pananampalataya ka kay Kristo, ngayon, may pag-ibig dyan. Nandyan lang yan. Nandyan yan sa loob ng puso mo. At yung pag-ibig na yan, ang hangarin yan, i-please ang Panginoon. I-please ang Panginoon. 2 Corinthians chapter 5 verse 9, sabi ni Paul, so whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. Yun ang radical transformation kay Paul, di ba? Natatandaan nyo. Dati siyang persecutor, pinapatay niya yung mga Christian, kinakaladkad niya yung mga babae at lalaki, dinadala niya sa korte at pinakukulong. Nung na kilala niya si Kristo sa daan ng Damasco, nagbago ang lahat. Mula sa pagiging persecutor, ngayon talagang grabe. Inuubos niya yung buong lakas niya eh. Para sa ebanghelyo, para sa paglilingkod sa mga kapatid, para sa paghikayat sa mga tao na lumapit kay Kristo. Talagang inuubos niya. Hanggang doon sa pagiging fundraiser, ginawa niya. Nag-fundraise siya doon sa mga kapatiran sa iba't ibang lugar sa Macedonia para lang itulong doon sa mga kapatid sa Jerusalem na naghihirap. Sobrang nagkaroon ng pagbabago. Very radical yung change sa buhay ni Paul. Kaya ang tanong ay, may ganito ba tayong klase ng pag-ibig? Yung harsh, cruel, unloving Christian, napaka-contradiction yan in terms eh. Di ba? Parang para bang bumili ka pabili nga ng sorbetes na bato. Ano namang ganun? No? Hindi pa pwede yun. It does not fit its nature. So, mahal mo ba yung asawa mo? Kahit na minsan may mga differences kayo. Mahal mo ba yung mga kapatid sa church? Mahal mo ba yung mga kapatid kahit na may mga parang ang hirap ng pakisamahan ng personalidad nitong taong ito. Kakaiba. Iba yung galaw. Iba yung asta. Iba yung muka. Parang ganun. Nagpe-pray ka ba doon sa mga taong nakapanakit sa'yo? Hindi yan madaling challenge para sa akin. Alam nyo, mga kapatid, itong linggong ito, habang nakaupo ako sa study table ko, biglang nagkaroon lang ng sudden flashback. Bumalik yung mga bagay na nangyari sa akin sa nakaraan pa, maraming taon na. May mga taong nagsalita na masasakit sa akin, yung mga taong nag-akusa ng mga wala ang hindi naman talaga totoo, biglang bumalik, iba talaga yung pakiramdam ko. Nag-iba. Tapos sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Alisin mo ang lahat ng ito. Tulungan mo akong magmahal. Maging sa mga taong ito. At alam niyo, biglang guminawa yung pakiramdam. Nawala yung inis. Nawala yung galit. No? Parang nagkaroon ako ng ginhawa. Si William Tyndale, narinig niyo na si William Tyndale? Si William Tyndale, kasi I think kahapon yata,
nagtitingin ako ng mga picture ko dati. Tapos nakita ko yung picture ko na doon sa isang tore sa England ni William Tyndale. Tapos bigla ko naalala yung kwento kay William Tyndale. Si William Tyndale, masyadong malalim sa kanya yung justification by faith alone. Na-convince siya na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa, ng ritual o ng otoridad ng iglesia. At ito'y tinanggap niya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lang. Dahil doon, sa kanyang conviction na yon, alam niyo, diniboto niya yung kanyang buhay na i-translate ang Bible sa Ingles. Na noong panahon na yon, illegal yun, bawal yun. Ang Bible hindi pwedeng i-translate sa ibang translation, Latin lang yan. No? Yun ang sagradong lengguwahe. At yun ang iginagalang ng hari ng Inglaterra at ng simbahan. Kaya noong tinranslate niya itong Bible sa Ingles, alam niyo ba, tinugis talaga siya. Hanggang sa may nagkanulo sa kanya. Hanggang sa nahuli siya. Ipinakulong siya. Eventually, noong 1536, dinala siya sa public para garitohin. Ano? Yung bitayin. Anong tawag yan? Garote. May salita ako. Basta, bitayin. At sunugin ng buhay. Pero alam niyo ba, noong inihahanda na yung lahat ng gamit, at nandoon na ang lahat at susunugin na siya, narinig ng marami ang kanyang panalangin. Ano mo ang panalangin niya ganito? Lord, open the King of England's eyes. Panginoon, buksan mo ang mata ng hari ng Inglaterra. Pero namatay pa rin siya. Yun ay tinig ng isang taong walang galit. Yun ang tinig ng isang taong walang bitterness. Yun ay tinig ng isang taong walang anumang, di ba, pag-aakusa, kundi pag-ibig. That is the voice of a man whose faith worked through love. Jesus said in John 13:35, by all these people will know that you are my disciples if you have love for one another. Mga kapatid, yung mundo natin ay characterized ng tinatawag nating lovelessness. Itong mundong ito na makasalanan, ang totoo sa kanyang kabuuhan, loveless world ito eh. Kaya yung mga tao, nag-i-starve sila, no? Nagugutom sila sa totoong pag-ibig. Naghahanap sila ng mga totoong community na makakakita sila ng totoong nagmamahalan. Hindi naman nila ito sinasabi pero nasa isip at nasa puso yan ng mga tao sa paligid. Sana makita nila ang SGCC na isa sa mga community na ito. Kaya, tayo mismo dapat unang magmahalan sa isa't isa. Baka meron dito sa atin, hindi nagkikibuan, no? Dahil sa mga maliliit na bagay lamang. Mga kapatid, si William Tyndale nga eh. No? Pinatay, sinunog na eh. Panalangin niya pa rin, buksan mo ang mata ng hari ng Inglaterra. Di ba? Baka yung mga banggaan lang ng personalidad, yung mga hindi mo lang nagugustuhang mukha, no? Yung galaw lang eh, binibigyan mo ng ayaw mo nang makasama siya. Kasi, mga kapatid, maliliit na bagay lang yan. No? Maliliit na bagay lang yan. Masasanay rin tayo dyan. Sana makita sa ating iglesia ang isang pananampalatayang nag-e-express ng pag-ibig. Pagkamat hindi tayo perfecto, sigurado yan. Pero naniniwala ko meron yan. Because true faith expresses itself in love. Let us pray.